Sa panahon ngayon, marami na ang naniniwala na ang pagkakaroon ng compatible zodiac signs ay mahalaga para sa isang maayos at matibay na koneksyon o relasyon. At ang ilan pa ay bumabase na sa mga ito kapag naghahanap ng kani-kanilang partner. Kaya naman, para alamin kung ano nga ba ang signs sa compatible o may deep connections, makakausap natin ang feng shui expert na si Master Hans Kua. Good morning and welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Master Hans. Rise and shine and good morning po sa inyo lahat. Ayan, I like the energy, Master Hans. We want to know, gaano po ba kahalaga ang pagkakaroon ng compatible love signs sa isang relasyon? Ang importante na compatible ang mag-isang relasyon, na partner man kayo, mag-asawa man kayo, pag-ibig man yan, katrabaho man yan, kadil man yan, o any project, o yung staff, o yung katrabaho, yung dalawa kayo, kailangan na compatible ang sign. Alam niyo ba, pag compatible yung sign nyo, mas mabilis o mas magaang ang trabaho o mas mabilis o mas maganda ang pakikitungo sa isa't isa. Dahil Valentine's Day, pag-usapan natin ang base sa mga bituin. Muli po, ito po yung magabay lamang, dagdagan ng sipag, tiyaga, determinasyon. Sa relasyon, kailangan ng understanding, kailangan ng open, kailangan ng communication upang mas lalo ma-improve ang magandang samahan ng mag-partner sa pag-ibig man yan, sa trabaho man yan, or sa negosyo. Ito po nga sinasabi ni Master Hans Kua ay magabay lamang. Alright, Master Hans, meron bang pagkakaiba sa pagitan ng Western at Chinese zodiac signs pagdating sa signs compatibility? Okay, punta tayo natin sa Western, ito po'y base sa mga month. Ang Chinese astrology naman ay base naman po sa mga year. Ang pinagkaiba po niyan is yung base last is based sa mga month. Itong Chinese astrology, dahil feng shui ay Chinese talaga, si Master Hans Kua ay naka-base naman po sa year. Year po yung pinagkaiba rin ng month and the year. Okay. Master Hans, maaari mo bang ipaliwanag kung sino-sino ang allies o may magandang koneksyon pagdating sa compatibility sa mga sign ng zodiac? Okay, tignan natin sa mga pinanganak ng rat, ibig sabihin ng allies, yan po yung magdadala ng magandang relasyon sa iyo, mas magkakaroon ng magandang understanding. Sa mga pinanganak ng rat, compatible kayo kay Year of the Dragon, compatible kayo kay Year of the Monkey. Alam mo, si rat pagdating sa relasyon, malagi siyang open, lagi siyang masaya at lagi siyang excited sa relasyon. Kaya naman si dragon, magbabalance ang dragon na to pagdating sa relasyon ng dalawa dahil nagkakaroon sila ng good harmony. Si rat at saka si monkey ang relasyon naman nila. Si rat kasi siya pa yung nagkakalma kay monkey. Si monkey, masyado malikot ang kanyang imahinasyon, masyado malikot ang kanyang mga ideas. Si rat ang magkakaroon naman po ng balance kanila. Si monkey naman at kay dragon naman ang compatibility. Alam mo, itong ani zodiac na dalawa na to ay nagdadala ng kanila sa relasyon. Nagkakaroon sila ng maraming mga gustong ideas. Magkarami sila mga gustong gawing mga fantasies. At itong dragon at monkey, very compatible, maganda ang samahan nila ng yin and yang. Si rat at saka si dragon naman, both of them naman, nagkakaroon sila ng magandang mga long-term, mga plan, long-term success sa relasyon sa pag-ibig man yan o relasyon sa trabaho. So rat, dragon, and monkeys, ang allies. Ibig sabihin ng allies, sila po yung magandang compatible. Alam mo, this year, si Year of the Rat, si Monkey o si Dragon, magandang taon to na mag-baby na Dragon. Alam mo, ang Dragon kasi ay nagdadala ng tinatawag nating harmony o magandang relationship sa family. Sa mag-asawa, kung si Mami o si Daddy ay pinanganak ng Rat, magandang magkaroon po ng baby na Dragon o Monkey para magkaroon po ng Trinity ng luck ng Dragon, rat, and monkey. Pagka may trinity ng rat, dragon, and monkey, nagkakaroon siya ng strong na magandang samahan ng family members. Ang tiger, dog, at horse naman, ito po yung mga tinatawag nating mga strong network allies ng tatlo. Ang Year of the Tiger kasi, masyado matapang ang energy nito. At ang dog naman, meron siyang loyalty energy. So, dalawa sila, pagdating sa relasyon, mag-asawa yan o mag-partner sa trabaho, ay maganda ang harmony nila sa bahay. This will bring in long-term success kanila. Ang dog tsaka ang tiger pa rin po, nagkakaroon naman po sila magandang relationship pa rin po pagdating sa tinatawag nating mga opportunity. Pagdating sa mga blessing ay maganda. Isa pang allies natin, ang ox, ang rooster, ang snake, silang tatlo naman ang tinatawag natin mga
power na allies. Si Ox kasi is very hardworking, sugod siya. Si Rooster naman ay very strong naman siya pagdating sa protection, lalo-lalo na sa mga gossips, sa mga politics. Si Rooster mag-combination. Snake naman, nagkaka-relationship ang Snake na to pagdating kay Rooster at kay Ox dahil si Snake naman po, lagi naman siyang lagi siya nagkakaroon ng mga success or mga tinatawag natin tuloy-tuloy na blessing. Ox, Rooster, and Snake magkaroon ng magandang symbol o magkaroon ng baby dragon this year. Si Rabbit, si Pig, at saka si Goat naman, itong tatlo naman, ay mga domestic na mga zodiac. Kumbaga sila ng tatlo naman ay nagkakaroon ng magandang harmony sa bahay man or sa trabaho man. Rabbit, Pig at Goat, itong tatlong allies na to ay nagtatawag natin magandang harmony sa bahay, magkakaroon ng magandang harmony sa trabaho. Si Rabbit kasi marami siyang happy, easy-go-lucky. Etong Pig din na to is relaxing. Lagi lang siya, walang problema. Si Goat naman na energy naman ay tinatawag natin kahit may mga problema, hindi niya iniisip at nagkakaroon siya lagi niya iniisip ang positive at lagi siyang thankful at grateful sa buhay. Yan po ang tinatawag. Master Hans, ano-anong mga zodiac signs sa posible natin maging secret friend o maaaring may mabuting relasyon naman sa atin? Secret friend naman tayo sa mga pinanganak ng Year of the Rat. Compatible kayo o secret friend niyo po ang Year of the Ox. Rat and Ox, this combination dalawa na to, tinatawag nating harmonizing energy. Susunod natin si Year of the Ox, tapos Tiger naman, compatible si Tiger kay Year of the Piggy. Alam mo, ang Tiger at Piggy, itong dalawa na to, is the most domestic na sign. Both of them will bring in ng sa family relationship. So si Tiger ay masyado matapang na energy to, nag-harmonize o nagbabalance naman ang Year of the Piggies kanilang dalawa. Kung maghahanap ka ng sweetheart o nakapanjowa, maganda ang Rat and Ox, maganda rin. O secret friend po, ang Tiger and Pig. Alam mo, ang sinasabi ng secret friend in Feng Shui, sila yung isa sa mga beshi o isa sa mga best friend mo. Kaya maganda magkaroon ng magandang secret friend na relationship sa inyong mag-partner o mag-relationship. O isa pa, ang susunod na secret friend is si Tiger naman. Si Rabbit at saka si Dog naman. Ang Rabbit at Dog combination naman ay nagdadala naman ng very attractive na bond pagdating sa romance, pagdating sa relasyon. Alam mo silang dalawa na to. Dog is very loyal. Si Rabbit naman is very expressive sa kanyang love, kanyang pag-ibig. Kaya kung magkasama itong dalawang secret friend ng Dog and Rabbit, relationship nila, mas malaki ang tsansa maging mag-successful, mas maging magalaki ang tsansa na mas maging grateful at happy sila. Isa pang mag-secret friend naman is si Dragon at saka si Rooster. Alam mo, si Dragon masyado matapang na energy yan. Ang Rooster naman, siya naman po ang nagkakalma sa kanila. Maraming gustong gawin agad, aggressive, determinado, go, go, go si Rooster. Pero pag namating na, namit na niya ang dawan niya na lalo na si Rooster o yung kanyang beshi, yan po ay nagkakaroon naman ng magandang output. Yung ginagawa niyang effort ito ay nagkakaroon naman ng magandang output. Yan nagkakaroon ng tinatawag natin the yin and the yang, bat, Dragon, and the Rooster. After ni Dragon and Rooster, si Snake naman po. Si Snake naman po, compatible o secret friend ni Snake naman po ang tinatawag natin Year of the Monkey naman. Alam mo, sa Snake naman na to, lagi siyang on the go. Lagi siyang may nahanap, lagi siya. Si Monkey din, very malikot din ang kanyang utak o creativity or wisdom. Kaya naman, si Monkey at saka si Snake, dalawang combination na to, ay nagkakreate sila ng yin and the yang balance. Magandang mag-partner kung maghanap ka ng staff mo or ng empleyado mo or ng boss mo. Maganda rin ang combination ng secret friend ng Monkey and Snake. After po ni Monkey and Snake, so yun po yung mga anim na zodiac sign compatibility. So si Rat, tapos si Ox, tapos si Tiger, si Tiger at si Pig, tapos si Dragon at saka si Rooster, si Monkey at saka si Snake. Yan po yung mga secret friend na tinatawag natin o tinatawag natin mga beshi o mga best friend sa mga beshi, no? Master Hans, ano-anong mga payo o tips para sa mga tao naghahanap ng kanilang perfect match base sa kanilang zodiac signs na pwede mong advice? Alam mo, sa buhay natin, sa relationship, wala naman talagang perfect
match. Pero tinatawag natin kung ano man ang pagkukulang ng isang tao at ano meron sa kanya, nagke-create tayo ng understanding na magandang harmony sa isa't isa. Ang advice ko, dahil Valentine's Day ngayon, if may relationship kayo, spend time, spend love, ipakita sa kanya ang pagmamahal. Dahil again, life is short, kaya naman kailangan natin i-express at i-enjoy ang current. Mag-move on na tayo sa mga issues of the past na relationship natin. Huwag tayo masyadong worried sa future natin. Kung hindi i-enjoy natin ang present, mahalin natin ang ating jowa, ang ating partner. Kung sa mga single naman ngayong araw ng Valentine's Day naman, hindi ibig sabihin niya dapat malungkot. Alam niyo, kahit single kayo, importante naman ang self-love, importante naman ang love ng family at relationship niyo sa ibang tao. Ayun, mabuhay yung mga single, magpakatatag tayo. Master Hans, may tanong lang si Atty. Ryan. Yun po bang totoo po ba daw na yung mga pinanganak sa sign ng Scorpio ay produkto ng Valentine's Day? Ay, oo, sa Scorpio kasi si Master Hans Kua. Sa Western Astrology, hindi po expert si Master Hans Kua. Attorney, kung anong year zodiac mo, yan talagang expertise ng Chinese feng shui, Chinese astrology. Sa Scorpio Western Astrology, wala talagang di talaga yan ang eksperto ni Master Hans Kua. Kaya hindi ko alam kung wala tayong mga comment sa Scorpio na based naman po sa Western Astrology, based naman po sa month ng pinanganak ng isang tao. Ayun. Anong year ni Pero siguro if we're gonna count from February, 9 months, November yung Scorpio, di ba? So, Attorney Ryan, on my perspective, personally, maaring tama ito. Ayun. So anyway, thank you very much sa pagbibigay sa amin ng tips. At syempre, kalaman patungkol dito sa science compatibility, Master Hans Kua, isang feng shui expert. Again, thank you and stay safe.